Matindi itong si dating Senador Sani Trillanes, ha? Ang bilis. Ha? Ang bilis. Hmm? Ah, magsasampa ka agad. Ngayong may bago ng ombudsman, may tiwala na si Trillanes dito sa ombudsman na ito. Hindi tulad doon nung panahon na si Martires ang ombudsman. Ha? Ngayon, ang ombudsman, ang bagong ombudsman ah, si Boying Rimulya, na kilala talaga yan na walang sinasanto, lalo na ang mga Duterte. Oh, kaya ngayon, ginaganahan itong si dating Senador Sani Trillanes, ready naman na yung lahat ng dokumento, sabi niya. Actually, ang alam natin, may sinampa na siyang reklamo niyan noon. Pero wala natin anong nangyari doon. Eh ngayon, noon yata hindi niya sa ombudsman final. Eh ngayon sa ombudsman niya na final. Kasi sa ombudsman naman talaga dapat yan. Si Plunder. Saka si Bongo, public official yan eh. Kaya dapat naman talaga sa ombudsman. Kaya lang siguro noon, hmm, ah, dahil nga si Martires ang ombudsman, parang walang tiwala si Trillanes. Ha? Hindi halos gumagalaw ang mga kaso noon nung panahong ombudsman si Trillanes ay si Martires. Ang mga kaso laban kay Duterte at sa mga galamay niya, tulad nila Bongo, wala, hindi gumalaw. Oh. Pero ngayon hindi na pwede. Kasi may bago ng ombudsman. Kaya parang ang mangyari nito, kaya siguro grabe ang grabe yung mga maniobrang ginawa ng kampo ng mga Duterte, ng mga DDS na mahadlangan na wag maging ombudsman si Rimulya. Kasi alam nila na pag naging ombudsman si Rimulya, yung mga hindi gumalaw na mga kaso nung panahon ni Martires, gagalaw na ngayon, sigurado yan. Ay napakarami namang mga ebidensya eh. Ambak ang ebidensya. Kaya nang talagang sadyang inarchive, kumbaga hindi pinagalaw ni Martires. Pero ngayon wala na, hindi na nila magagawa yan. Kasi si Rimulya na ang ombudsman. At itong si Trillanes, alam naman natin kung gaano ka-passionate. Itong si Trillanes, grabe ang dedikasyon niyan na mapanagot ang mga Duterte. Hindi lang si Digong, kundi si Sara, pati sila Pulong, sila Baste, sila Bongo, sila Bato, lahat ng galamay ni Duterte. Talagang gustong mapanagot niyan ni dating Senador Sani Trillanes. Yan ang sinabi niya noon eh. Sabi niya noon, hintayin niyong matapos ang inyong termino. Pagkatapos ng termino niyo, sasampahan ko kayo ng mga sunod patong-patong na mga kaso. Kaya lang, ang nangyari naman kasi, halimbawa, yung mga sinampang kaso ni Trillanes, hindi naman gumalaw. Pero ngayon, syempre, may bago ng ombudsman. Kaya ano talaga ito? Sa tingin natin, alam nila Bato yan, alam nila Bongo yan. Kung noon, parang assured sila, assured sila na walang mangyayari dyan, atin ang ombudsman eh. Si Martires. Si Martires ba naman? Pero ngayon, ano na? Kaya nang ma-appoint si Rimulya, ginanahan si Trillanes. Ngayon lang po yan, hindi po yan lumang balita. Tingnan nyo kung anong pitsa yung nakalagay dyan sa ano natin. October 9, 2025, 2:15 p.m., Billionaire News Channel. Trillanes to file Plunder case versus Bongo over infra scandal. Tingnan niya. So, mahirap bang i-file yan? Hindi. Kasi ready naman yung lahat ng dokumento niya. At si Rimulya, nagsabi rin. Lahat ng mga dapat gumalaw na kaso, papagalawin niya na. Lalo na Duterte. Magreklamo na yung kampo ng DDS. Sasabihin nila, parang yata tinatarget mo, Boying ang mga Duterte. Ang dami na kasing mga dokumento, ang dami ng investigasyon na ginawa, ang dami ng ebidensya, ang dami ng testigo, sadyang tinulugan lang, sadyang hindi lang pinagalaw, sadyang pinotektahan lang ni dating ombudsman Samuel Martires. Pero sa pagkakataong ito, hindi na. Nandiyan na si Boying Rimulya. Kaya ako nga, nakikita ko mukhang magiging matindi ang teaming. Itong team up, itong tulungan ni Trillanes at saka ni Boying, magiging matindi. Si Trillanes ang taga-sampa ng mga kaso. Si Trillanes din ang taga-imbestiga. Si Trillanes, ano yan, magaling din yan sa investigation. Intelligence, magaling sa intelligence work yan si Trillanes. At maraming network yan, maraming makakatulong yan. At hindi kotbo, yan ang mga importante. Hindi matatakutin si Trillanes, hindi rin matatakutin ang ombudsman. Yan na. Ang matatakot na ngayon, sila Bongo. Ang kasong ipafile na ay plunder. Pinaliwanag ni Trillanes, sabi ni Trillanes, 7 billion pesos. 7 billion pesos
infra-scandal. Lahat ng pinag-uusapan ngayon na mga, kumbaga, nasisentro ngayon kay Villanueva, nasisentro kay Jingo Estrada, kay Chis Escudero, kay Diskaya, kay Bryce Hernandez. Pero sabi nga ni Trillanes, bago pa yan mga ano na yan, mga Escudero na yan, bago pa yan mga Villanueva na yan, bago pa yan mga Jingo Estrada na yan, panahon ni Duterte, ang namayagpag sa mga infra scandal ay si Bongo. Sabi nga ni Trillanes, 7 billion na proyekto ang nakontrol ng pamilya ni Bongo. Kasi yung tatay ni Bongo, siya yung nagpapatakbo ng CLTG Construction. Ang CLTG, yung Christopher Lawrence Tisorugo. Tapos yung half-brother niya, mayroon ding construction company. Ang pangalan naman, Alfredo. Ngayon, dun lang sa CLTG, 7 billion na infra projects ang nakuha. O syempre, paano nakuha nun ang 7 billion na projects na yon? Eh syempre, sa impluensya ni Bongo. Lagi niyang kasama si Duterte. O. Kaya, ngayon, kailan nangyari yan? Panahon ni Duterte. Mayroong mga hawak na mga ebidensya si Trillanes niya. Kaya lang, hindi kasi gumalaw nung panahon ni Martires. O kaya ngayon, i-re-refile niya. I-re-refile niya ngayon. Sa pagkakataong ito, gugulong na ito. Paano natin nasiguradong gugulong? Kayo sa tingin niyo? Sa tingin niyo, hindi kaya gugulong yan? Ang hinihintay lang naman ni Rimulya bilang ombudsman, mayroong mag-file ng mga kaso kila Bongo eh. Bahala na siya dyan magpagulong. Gumulong nga yung kaso kay Harry Roque. Gumulong nga yung kaso sa kay Kibuloy. Kaya lang yung kasing mga kaso na yon ni Kibuloy, DOJ yon kasi hindi naman public official si Kibuloy. Pero itong mga public officials na tulad nila Bongo, ombudsman ito. Ang problema dito dati kasi yung ombudsman si Martires, protektado sila Bongo. O ngayon hindi na. Wala na silang proteksyon. Kaya nga talagang grabe ang pag-alma. Talagang grabe yung pag-alma ng kampo ng mga DDS na maging ombudsman si Rimulya. Alam nila yan. Si Trillanes naman, ito namang si Trillanes, parang alam na ni Trillanes na magiging ombudsman si Rimulya. Parang alam na. At sabi ni Trillanes, ipafile niya na kaagad ang kaso. Bakit? Obvious naman yung plunder eh. Sino ang kontraktor? Pamilya ni Bongo. Anong relasyon niya doon? Ama niya yun eh. Kaagad-agad sa relasyon, sa relative niya, direktang relative niya yun. Pangalawa, gaano kalaki yung proyektong binigay? 7 billion. Mahirap bang patunayan na may papel si Bongo doon? Sus naman. Ngayon, tingin natin dito sa pagkakataong ito, gugulong na ito. Gugulong na ito. Yung kaso na yan. Kaya kung doon sa mga investigasyon ng Senado, kung doon sa mga investigasyon ng Kamara, parang ang nababanggitan lang ay si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Bong Revilla, Nancy Binay, ngayon naman sa pagkakataong ito, okay, kung hindi lumalabas sa Senado sa investigasyon si Bongo, ito na, direkta nang ipafile ni Trillanes sa ombudsman. Total, mayroon naman siyang mga hawak na dokumento niyan. Ready na ang dokumento niya yan. Kaya lang, noon kasi, hindi nga gumalaw sa ombudsman, pero ngayon, gagalaw na yan. Gagalaw na yan. May gugulong ng ulo. Heads will roll. Tama si Cesar Yarte. Sa totoo lang, ito nakarating na ito kay Bongo. Nakarating na ito sa kanya. Sa tingin nyo, hindi kaya kinakabahan na dyan si Bongo? Tandaan niya, ang ombudsman ay si Romualdez, ay si Rimulya. Kung noon, tao nila si Martires, ay ngayon, hindi na. Hindi na. Kung noon, protektado sila ni Martires, ngayon, hindi na. Kaya mahihirapan sila dito. Yung kasong sa Farmally, i-revive yung Farmally. I-revive yung Farmally. Doon kasi ang mga nakasuhan lang doon, yung mga mabababang opisyal eh. Yung mga opisyal ng PSDBM, yung mga may-ari ng Farmally. Pero si Bongo, hindi nakasuhan doon. Si Duterte, hindi nakasuhan doon. Kaya nga ang rekomendasyon ni dating Senador Richard Gordon na nagsagawa ng investigasyon noon, ang linaw-linaw naman ang naging papel ni Bongo at saka ni Duterte doon. Iwan lang bakit hindi kinasuhan ni Martires. Pero ngayon, i-revive na naman. I-revive na naman yung Farmally. At dyan, makakasuhan na dyan si Bongo.
Makakasuhan na naman si Duterte dyan. Kaya itong si Bongo, yung pagkukunwari ni Bongo na hindi siya involved sa mga korupsyon ay mawawala na yan. Mawawala na yan kasi magaling na ngayon ang ombudsman, hindi na nila hawak. Ano kasi, ang pakilala kasi ni Bongo sa sarili niya, wala naman akong alam sa lahat ng yan. Alalay lang naman ako ni FPRRD. O alalay lang daw siya ni Tatay Digong niya. Sino namang maniniwala niyan? Sino namang maniniwala na simpleng alalay lang siya ni Duterte? Ha? Sino namang maniniwala? Yung pamilya niya, construction company ng pamilya niya, 7 billion ang nakuhang ano. So ang dali lang naman patunayan diyan. Ang dali lang naman patunayan diyan kasi may records naman 'yan. Ang sinasabi lang ni Bongo, nakuha daw yung 7 billion na yun na halaga ng proyekto, wala daw siyang papel doon. Hindi daw siya nakialam doon. Ha? Ang paliwanag lang naman ni Bongo niyan. Ang sabi ni Bongo, winawarningan ko nga yung mga kapamilya ko, huwag niyong gagamitin ang pangalan ko. Pag ginamit niyo ang pangalan ko, malilintikan kayo sa akin. Ay, sus, mga drama yan. Sino namang maniniwala na yung 7 billion pesos na halaga ng mga proyekto panahon ni Duterte sa infrastruktura ay nakuha ng pamilya niya, yung CLTG nga, yung construction. Oh. Kaya dito wala nang kawala si Bongo. Ito na. Ito kasing si Trillanes, talagang ang mission niyan, ang passion niyan, ang dedikasyon niyan, ang advokasya niyan, panagutin si Duterte, panagutin ang mga galamay niya. Ito na ngayon. Ha? May katulong na si Trillanes. Bakit may katulong na siya? Ombudsman na si Rimulya.